birthday, wedding, debut. Sa mga ganyang okasyon ba ay na-invite ka? Pero ang tanong dito, pumunta ka ba? Stay tuned! Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. So isang sulat na naman po ang aking nais na ibahagi sa inyo. Itong ating letter sender na problema dahil na-invite siya sa isang okasyon. Ano kaya okasyon ito? At ano kaya ang dahilan kung bakit hindi siya pupunta? Sabi niya kasi sa sulat niya, malamang ay hindi siya makapunta sa okasyon na yon. So alamin natin ang buong istorya sa kanyang sulat na pinadala. Pasok! Hello po. Tanong lang po sana. Pwede bang hindi pumunta sa 18th birthday celebration? Kasi nagulat ako. Blue bills pala ako. Knowing na naghihikaos kami sa buhay ngayon. May pinapagatas pa kaming kambal. Hindi ba nakakahiya na hindi umattend? Kasi hindi naman ako na-inform na blue bills ako. May atar pa. Sana tinanong muna ako kung okay lang ba sa akin. Nahihiya kasi ako sa husband ko na siya lang ang provider. Tas sa kanya ako hihingi ng pang blue bills ko. Actually, may isa pang invitation na 7th birthday ng pamangkin ni Habi. Kasabay ng 18th birthday. Pero hindi din kami pupunta dun sa 7th birthday ng pamangkin ni Habi. Kasi nga, may work siya. Sabi niya, sayang yung isang araw niya. He is a responsible husband. Kasi, priority naman niya ang mga needs ng mga anak namin. Ang sideline ko lang dito is to help him sa pagiging health worker sa barangay. Magkano lang ba ang sahod doon? Ang liit lang. Pasensya na po, mahirap lang ang buhay namin at nanghihinayang talaga ako sa blue bills na yan. Pwede bang hindi umattend? Hindi ko kasi alam kung paano sasabihin na hindi ako makaka-attend at ayaw ko namang mangutang para lang doon. Maraming salamat po. Pwede naman na hindi pumunta. Basta wag ka na lang sumipot. Uunahin mo pabayaan kaysa sa needs ng family mo. Basta wag ka na mahiya kung di ka makakarating. Madami din hindi nakakasipot sa mga ganyang okasyon. Mas lamang pa nga yung mga absent kesa sa mga present. Ito ang mahirap sa ibang nagpapa-okasyon na may mga paganyan-ganyan pa. Sa amin sa Batangas, yung mga tinatawag sa kasal, ganyan din ang iba. Napapahiya ang mga ninong at ninang sa totoo lang. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi naman lahat can afford ang ganyan. Saka kung maghahanda kayo, tapos babawiin nyo lang din pala dun sa mga regalo, wag na lang. Yellow bills, blue bills, para makabawi sa pinanghanda. Nag-invite para sa pangbawi. Bakit obligahin ang mga bisita na magbigay ng ganyan? Kaka-stress mga ganyang pa-okasyon. Persan sa gusto nila. Kung ako yan, sasabihin ko yung totoo sa nag-imbita sa akin. Pambili na ng bigas yung 1,000 na yan. Tas kakain ka lang ng ilang handa nila. Utang na loob mo pa na naimbitahan ka nila. In short, hindi mo obligasyong mag-attend sa party nila pag ganyang required ang pa-blue bills nila. Thank you, but no thank you na lang ang sabihin mo. Ito yung sinasabi namin mag-asawa nung 7th birthday ng anak namin. Ayaw naming parehas na may 7th blue bills. Kasi parang binigyan pa namin ng sakit ng ulo yung ini-invite namin. Ang gusto lang namin ay mag-enjoy sila. Kaya nung nag-birthday yung anak namin, 7 dance at 7 wishes lang ang nilagay namin. Ang lahat ng kasali dyan, binigyan namin ng gifts para maiba naman. And for me, pag ganyan, pwede kang tumanggi. Lalo na kung di ka naman i-inform muna bago ka ilagay sa invitation.
Dati, na-invite din ako sa ganyan na may pa-blue bills. Sinabi ko ng maaga pa lang na hindi ako makakapunta at di carry ng budget ko ang blue bills. Ayaw ko naman magpakitang tao na meron ako, pero ang totoo, wala naman talaga. Effort pa sa damit, transportation at kung ano pa. Parang negosyo na pala ang birthday sa panahon ngayon. Nagpa-pool party ako noon at Jollibee party. Pero di ko sila sinabihan na magregalo. Ang mahalaga kasi sa amin ng asawa ko, masaya ang anak namin na kasama yung mga friend niya. Hindi kailangan ng regalo. Presensya lang okay na talaga. Para no pressure sa mga bisita. Pag maibibigay, salamat. Pag wala, salamat pa din. Ang importante, masaya ang may birthday. Kasi masaya, madaming pumunta sa birthday celebration niya. Nagiging trend na kasi talaga ngayon ang mga ganyan. Lalo na pag may kaya sa buhay. Sana lang sa mga parents, huwag niyo pong obligahin ang mga iimbitahan ninyo sa blue bills. Pwede namang 18 bills lang, kahit anong kulay ang makayanan. Minsan kasi, dahil sa ganyan, iniisip na lang ng iba na huwag umattend, lalo kung di mo afford magbigay ng 1,000 pesos. Yes, pwede kang tumanggi. Hindi naman nakakahiya kung practical reasons yung dahilan mo. Hindi nakakahiya ang tumanggi kung hindi kaya. Mas okay na maging totoo kaysa pilitin ang sarili at ma-stress sa huli. Stay strong and keep prioritizing your family's needs. Hindi naman natin obligasyon na magbigay ng pera as a gift. If your presence truly matters for them, kahit walang regalo, ma-appreciate ka nila. And besides, ngayon na lang naman nauso yung blue bills na yan. Ang siste, parang binayaran mo na lang yung kinain mo. Pwede ka naman umaten kahit hindi blue bills ang ibigay mo. Just a simple gift, okay na yon. Anak ng pinsan ko, kakadibo lang. Pero di naman lahat blue bills yung binigay na gift. Okay naman. Ang importante ay maka-attend ka. So, kung ako nasa kalagayan ni letter sender, maaari kong gawin ay sabihan ko na lang yung parents nung magdedibu. Maaari yung sabihin dito na hindi siya makaka-attend dahil nga hindi niya kaya i-provide yung blue bills. Maaaring maintindihan siya ng parents ng debutante dahil nga sasabihin niya ito ng maaga para makakuha ng kapalit itong magulang ng celebrant. Sa ngayon kasi, usong-uso talaga yung mga blue bills na yan, lalo na sa mga debut. Pero ang payo ko lamang sa mga magulang na mag-celebrate, piliin ninyo kung sino lang yung kayang ibigay yung blue bills na yan. So, hindi lahat talaga ng tao ay kayang mag-provide ng blue bills. So, tignan natin yung estado ng kanyang pamumuhay kung kaya ba nilang ibigay ito. Kasi nga, malamang hindi pumunta yung taong yun kapag kinuha nyo siya dahil hindi naman niya afford yung mga ganong bagay. So, that's all for today. See you again on my next video. Don't forget to like and subscribe. Bye! God bless!